Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na ta with evidence. Ako po mga kabibig, eto na mga kabibig. Congratulations kay VP Sara Duterte. Palakpakan naman dyan. Bakit? Panalo sa Trust and Performance Rating si VP Sara at si BBM at si Tambaloslos. Nilampaso pa rin. Oo, wala talaga. VP Sara has the highest trust and approval ratings among the top officials of the Philippines. Tingnan natin kabibig ha, i-share ko sa inyo para masupalpal naman yung mga taong nagsasabing si VP Sara ay talagang wasak na wasak. Talagang wala nang magawa. Ito Pulse Asia Research to ha, as of September 16 to 13, 2024. Awareness and trust ratings of top national government officials. Si Marcos, si Sara Duterte, si Escudero, Martin Romualdez. So, apat sila ha. Area 100, 199. So, yung area, it means covered. Lahat nakasagot. Big trust issue. Marcos 50%. 50%. Para yatang, parang, for me ha, for kung 50% ba, feeling ko talaga is parang ang mga tao ay undecided na. 28% pala yung undecided. Small trust or no trust, 22%. Grabe ang taas ha. Walang trust ang mga tao kay Bongbong Marcos. 50% ang trust. Undecided 28. Kay VP Sara 61%. Grabe. Kahit may mga issue pa si VP Sara, at least kahit bumaba lang ng konti, pero lagpas sa 50. So it means marami pa rin naniniwala kay VP Sara. Yung undecided is 22, while small or no trust is 17. Hindi man lang nakapasok ng 20. So mas mataas pa si Bongbong Marcos. Bongbong Marcos is our president ha. Take note. Presidente natin si Bongbong Marcos. Pero nilampaso siya ni VP Sara. So it means kabibig, parang parang si Sara ang naging presidente Malay mo. Si Escudero 56%. Mas mataas pa nga si Escudero kumpara kay Marcos. 'Di ba? Grabe yun, nakakaya naman yun. Mas mataas pa si Escudero kumpara kay Marcos. Kay Escudero 56%, kay Marcos 50 lang. Pero undecided kay Escudero 35. No trust, yung walang tiwala kay Escudero, 8 lang. Mababa kay Escudero. So it means marami niniwala kay Escudero, pero yung undecided mataas, 35%. Ito kay Speaker of the House, Martin Romualdez, 31% ang kanyang trust. It means hindi talaga lumagpas sa 50. So medyo marami ang walang tiwala sa kanya. Ilan ba? 25%. Siya ang may pinakamataas. 25% ang walang paniniwala at hindi talaga maniniwala kay Martin Romualdez. Parang sinakyan lang si Martin Romualdez sa mga paayuda niya ba? Sakyan natin itong Tambaloslos na to. Mahilig itong pang-ayuda Kunin natin yung paayuda ng Tambaloslos. Pa si Tambaloslos. Pero tayo mo, 25%. Pero ilang bilyon ang lumabas nito ha? Ilang ayudang bilyones, milyones ang pinalabas ni Tambaloslos. Pero 25% ang no trust, walang tiwala. 31% ang may trust lang sa kanya. Undecided 44. So, undecided means nag-iisip pa sila kung maniniwala ba sila kay Martin Romualdez or hindi. So far, ang may pinakamataas na trust and awareness ratings ay si VP Sara. Congratulations, 61%. Pangalawa si Escudero, pangatlo si Bongbong Marcos na presidente natin, at panghuli naman si Romualdez. Ito naman yung awareness and performance rating. Awareness ha, and performance rating. So, dapat perform. Dapat nakikita ng tao kung gaano ka nag-perform sa trabaho mo. Marcos, 50%. Presidente, 50% lang ang nakuha. Ang baba naman kabibig. So, it means wala masyado siyang ginawa sa kanyang pag-upo. Posibleng hindi nakita ng tao ang kanyang performance. Baka lang siya, credit grabber. Undecided 29, disapproval 21%.
Grabe. Sara Duterte, 60% approval. Oh. Makita ng mga tao yung performance ni VP Sara, 60%. Grabe ha. Hindi yan presidente ha. Vice Presidente pa yan. Undecided 23, 17 yung disapproval kay Sara. Escudero, tie sila ni Sara tag 60%. Undecided 32, disapproval 8. Ito si Romualdez. Performance ni Romualdez 32. Undecided 44. Marami pa rin ang duda kay Romualdez kung totoo ba siyang tao, totoo ba yung pinapakita niyang may concern sa mga tao na namimigay ng ayuda. Disapproval 24. So, sa nakikita niyo ba, performance and trust rating, palaging panghuli si Romualdez. Maraming distrust sa kanya, walang tiwala, disapprove si Romualdez. Paano yan? Si Romualdez pa ang manok ni BBM sa 2028. Si BBM nga. Parang, 50-50. Agaw buhay ang kanyang performance and trust rating. So, ano ang yung reaction dito? Agaw buhay? So, mag-agaw buhay din ba ang gobyerno ng Pilipinas? Lurky naman yan kabibig. Grabe naman, presidente natin, 50-50 sa Post Asia survey. Diba, nakita nyo na ha? BP Sara ang taas, 60% your performance rating. Tapos yung trust rating, 61%. Baka sabihin nyo namang, binayaran yan kasi si Sara ang nangunguna. Halata naman talaga si Sara ang nangunguna. Kahit bumaba konti kay Sara, pero hindi bumaba ng 50. Kasi pag 50 kasi, kung ako yung my own interpretation, pag 50 kasi parang wala nang tiwala ang tao sa inyo. Parang taken for granted ka na lang. Parang, okay, presidente ka. Okay, yun ang ginawa mo. Bahala ka. Pangit ka. Wala kang ginawa. Kundi puro pa-epal ka lang. Pa-pogi points. Pa-concert. Pa-kain. Pa-ayuda. Gasta ng pira ng bayan. Yung parang walang nakikita ang tao na importante ka sa kanila. Yung walang nakita ang tao na meron kang naiambag. Meron kang remarkable na ginawa ng bayan. Wala kang legasiya. Sabi ng ilang netizen. So, ngayon kabibig, kitang-kita talaga natin kung sino ang mga sinungaling. Kung sino yung gustong ipagurgur si BP Sara. At ang COA kabibig. Ang COA ay nagsabi na talaga na malinis si VP Sara sa kanyang 125 million confidential funds. Hindi yun napanood? Okay, panoorin natin. Para yung mga tao nagsasabing, Sara, nasaan yung 125 million confidential funds mo? Eto, isupalpal natin sa mga taong pabalik-balik ang issue pero hindi iniwala sa COA. From the 125 million confidential funds disbursed by the Office of the Vice President in 2022. Tama rin po ba? Tama po, Mr. Chair. Now, may I know kung ano po yung mga dahilan po ninyo bakit nag-issue po kayo ng notice of disallowance doon po sa expenditure on confidential funds by the Office of the Vice President? Pwede po bang malaman yung rason po ninyo? Attorney Gamora. Mr. Chair, our reasons were indicated po at the ND. I'd like to make a rundown po. Yung may issue po sa payment of rewards nila, may issue sa payment of charging payment for tables, chairs, desktop computers, and printers to the confidential fund, and also a non-submission of the revised accomplishment report, Mr. Chair. Yun po yung official reason why you COA issued a notice of disallowance. Tama rin po. Tama po, Mr. Chair. Now, may I ask, meron po siguro kayong breakdown ng expenditure of the confidential funds. Meron po ba kayo? Mr. Chair, meron po sa accomplishment report. Yes, and yung breakdown po ng expenditure ng 125 million, nasa inyo po sigurado yun. Tama rin po. Tama po, Mr. Chair. Now, may I know kung saan po nagastos ng Office of the Vice President yung 125 million? Was it spent in accordance with the rules, regulations, and protocol on the expenditure or on the use of confidential funds?
Nasunod po ba yun? Yes, Mr. Chair. There you go. Boom. As indicated sa accomplishment report po, na-liquidate naman po nila based on confidential expenses Correct. as required by the joint circular po, Mr. Chair. See? If I may, Hiya. alam naman po ninyo yung section 4.8 of Joint Circular number 2015-01 Yes, on Mr. the Chair. use of confidential funds. Opo, Mr. Chair. Now, categorically, yung po bang items na kung saan ginamit yung confidential funds ay naaayon po dito sa circular na ito? Opo, Mr. Chair. Yes. Kung Bakit? naaayon sa circular na ito, bakit kayo nag-issue ng notice of disallowance? Mr. Chair, as to yung first finding, meron po kasing specific requirement ang joint circular na document na hindi po nila na-submit or nag-submit sila pero hindi po sufficient siya to answer the requirement of the joint circular, Mr. Chair. Na-mention kanina ni Chairman, the Honorable Joel Chua, na in the accomplishment report of the President, if I remember it right, meron pong ginamit na, yung surveillance in 132 places. Tama ba, Mr. Chair? Yung Areas po yun. narinig ko na yun. 132 areas po. Yes. Yung 125 million, parang ginamit po yan in 132 areas. Yes, and accordingly, it was 100% compliance. Hindi po ba sa tingin ng COA, medyo kwan ito? Medyo imposible? Mr. Chair, parang based on other parang okay lang naman po siya. Okay lang. Kami po ay gumagamit din po ng intelligence fund. Kayo lang po yan. Nanggaling po ako sa service Mhm. At alam ko na mahirap gawin ito. Oh. Ibang OVP na I will natrabaho conduct sila. surveillance in 132 areas in Kaya 11 nila. days. Ganun ang Tapos OVP. kayo ngayon, sa COA, Maraming satellite sila. sinasabi ninyo na posible pala ito. Samantalang kami on the ground na gumagawa nito, noong ako'y nasa serbisyo, nahirapan po kami. So, Iba na po what is your ngayon basis na compare pwedeng noon? sabihin na posible ito, Madam COA? Mr. Chair, there are also deficiencies here. No, tinatanong ko lang po kayo kasi sa mata po ng COA, yung mag-conduct ka ng surveillance activities in 132 areas in 11 days, para sa amin po na gumagawa nito in our use of intelligence funds, no, ako po yung nasa servisyo, nahirapan po kami eh. Tapos sa mata pala ninyo, posible pala ito. Tama po ba yung aking kaisipan? Mr. Chair, ang identified lang po ay number of areas, pero pwede din pong i-consider yung kung ilan po yung kung ilang tao po yung pinag-spendan ng funds, Mr. Chair. But the liquidation report does not say so. Yes, Mr. Chair, but In-assume na lang ninyo yun eh. Mr. Chair, meron po silang submitted na mga documentary evidence. There you go. Okay. See? So, Mr. Chair, pal-pal. those would be the questions that I would ask. I have asked Hindi na of siya COA. mag-ask ng question. Kasi daw supal-pal siya. So yan na nga.
Kahit anong pang gawin nyo sa Office of the Vice President, supalpal pa rin kayo. Kompleto, Ricardo, sa Office of the Vice President. At pag yung ikumpara noon at sa ngayon, iba noon, iba ngayon. Iba kang magtrabaho, iba din ang Office of the Vice President magtrabaho. Kaya no comparison at all. Kung kaya nilang nagampanan yung trabaho nila for 11 days at ma-disperse yung pera sa ilang 137 territories, 137 places, kung kaya nila, edi, wow, ang galing ng OVP. Kaya nga, palakpakan mga kabibig. Yan lang pong kabibig ang ating ladies lebak-lebak for today. Grabe ha, congratulations VP Sara. Panalo sa trust and performance ratings. Hindi ka pa rin pinabayaan na maraming Pilipino at ramdam ng bawat Pilipino ang iyong pagmamahal. Yan lang po kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.